Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa lahat ng inyong tagapakinig at mga subscriber sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Naisipan ko pong ibahagi ang aking kwentong aswang sa inyo para patunayan na kailanman ay hindi nananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. At merong mga pagsubok sa ating buhay na sa una ay aakalain nating walang katapusan. Pero natutunan ko po na kung meron tayong paniniwala sa plano ng Diyos para sa atin, ay malalagpasan natin ang mga pagsubok na yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amir. At ito ang aking kwento. Isa po akong negosyanteng Filipino-Indian na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Ang tatay kong si Malik ay purong Indian, habang ang nanay ko naman na namayapa na ay isang Filipina. Dahil sa Pilipinas ako lumaki at nagkaisip, ay hindi ko nakuha ang pangkaraniwang punto ng isang Indiano. Nung bata pa ako, ay tampulan na ako ng tukso dahil iba ang itsura ko sa nakararami. Madalas ay tawagin ako na Bombay at aaminin ko na nasasaktan ako kapag tinatawag nila akong ganon. Sa totoo lang po, Sir Blair, offensive kasi talaga ang pagtawag ng ganon sa aming mga Indiano. Ganon pa man, habang lumalaki ako, ay nakasanayan ko na rin yun dahil na rin sa pambubuli na naranasan ko noon, ay nagdesisyon akong magsanay sa pakikipaglaban para magamit ko yun kung sakaling kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Hindi sa pagiging mapagmataas ay masasabi ko na mayaman ang pamilyang pinagmulan ko. Ang tatay ko ay may iba't ibang negosyo, pero ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpapautang niya ng pera at pagbebenta ng iba't ibang kagamitan, tapos hulugan ang bayad. Iminulat ako ng tatay ko sa ganung negosyo dahil nais niyang matuto ko sa kalakaran ng aming ikinabubuhay. Isang umaga, pagkagising ko, ay nagtungo ako sa aming dining area para kumain. Naroon na ang tatay ko at napansin ko na nakakunot ang noo niya habang hawak ang notebook na listahan ng mga pautang niya. May nakahain na sa lamesa pero hindi pa yon nagagalaw. Mamaya niyo na po gawin yan, Papa. Kumain na muna tayo. Mukhang malamig na rin po ang kape niyo. Gusto niyo po ba na ipagpatimpla ko kayo ng bago? Hindi na kailangan. Sigurado ako nalalamig din yon, gaya nitong kape ko ngayon. Dahil di ko kayang hindi isipin ang problema natin ngayon sa ating negosyo. Ano po bang problema sa pagpapautang natin? Hindi na kasi nagbabayad yung mga taong pinapautang natin sa San Martin. Nung huling beses na personal ako magtungo ron, ay kinausap ko ng kanilang kapitan. At sabi sa akin wala na raw talagang kakayahan ng mga tao ron na magbayad pa. Aba, syempre hindi ako pumayag. Pero naging matapang pa sila. Tayo pa raw ang ididemanda nila dahil napakalaki raw nating magpatubo. Abay, akalain mong kakapal ng mukha nila. Aba, hindi naman pwedeng ganun. Tayo pa talagang ididemanda nila. Sila nga ang dapat na idemanda natin . Saka anong napakalaking magpatubo. Di ba nila alam na sa lahat ng kilala kong may ganito ring negosyo ay tayo ang may pinakamababang tubo? Sigurado ako na nung umutang sila sa atin ay napakabait nila. Tapos kapag singilan na,
Yan, magtatapang-tapangan. Magagalit ko, no? Kung hindi sila magbabayad, ay malaki ang malulugi sa atin. Bakit po kasi hindi pa natin tigilan ang negosyong yan eh? Ang dami na kasing tao ngayon na hindi marunong magbayad ng utang. Marami pa naman kayong negosyo eh. Amir, hindi natin pwedeng gawin ang sinabi mo. Ang negosyong ito ang naging dahilan kung bakit tayo nasa kinatatayuan natin ngayon. Ito ang nag-ahon sa atin sa kahirapan. Kaya kahit may iba pa tayong negosyo, ay hinding-hindi ko ito bibitiwan. Pero Papa, kayo na rin po nagsabi na malaki ang malulugi sa atin kapag hindi nagbayad yung mga may utang sa atin. Sigurado ako pa na mauulit pa yan sa inaharap. Kahit ano sabihin mo, ay hindi ko bibitiwan ang negosyong ito. Pero sana ay mabawi man lang natin kahit papaano yung puhunan natin. Oo nga pala, maiba ko. Bakit yata hindi mo suot yung mutya ng pangil ng buhaya na ibinigay sa'yo ng lolo mong albularyo? Nasa kwarto po. Hinuhubad ko po kasi yun bago ako matulog eh. Hindi ba ang bilin sa'yo ng lolo mo ay wag mo yung huhubarin? Dahil proteksyon mo yon sa mga masasamang espiritu o kung anong nilalang na maaaring manakit sa'yo. Sa tingin ko, hindi ko naman kailangang isuot yung kwintas na yun palagi. Madalas naman po nandito lang ako sa bahay eh. At isa pa, hindi nga tayo sigurado kung totoong may kapangyarihan ng mutya ng pangil ng buhaya na yun. Ano ba sinasabi mo, Amir? Kung marinig ka ng lolo mo, ay sigurado akong babatukan ka niya. Hindi ba, Amir? Ang nanay mo na mismo nagsabi na noon ay isang magaling na albularyong antingero ang lolo mo. Kaya sigurado ako na totoong may kapangyarihan ang mutya na yan. Pero pa, wala naman po masamang espiritu o nilalang na mananakit po sa akin. Mabuti po sana kung proteksyon yun laban sa mga taong pwedeng manakit sa akin. Parang ang dami ko kasing gustong saktan hanggang ngayon. Dahil marami pa rin ang nanunukso sa akin. Dahil iba po ang itsura ko kaysa sa kanila. Alam kong may kakayahan ka sa pakikipaglaban. Pero wag mo yung gagamitin para manakit ka ng ibang tao, anak. Hayaan mo lang silang tuksuin ka ng tuksuin at wag mong ibababa ang sarili mo sa level nila. Mabalik tayo sa mutya na yon. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ng lolo mo nang ibinigay niya sa iyo ang mutya nung ikaw ay bata pa? Hindi ko na po natatandaan eh. Ang tagal na nun. Basta ang naaalala ko lang, ibinigay lang yun ni lolo sa akin. Yun lang ho. Ang sabi niya ay nakita niya na darating ang panahon na kakailanganin mo ang kapangyarihan ng mutya ng pangil ng buhaya. Isang sitwasyon daw ang darating sa buhay mo na manganganib ang iyong buhay. Nakita niya yon sa kanyang panaginip. Kilala mo naman ang lolo mo. Madalas ay nagkakatotoo ang panaginip niya. Ilang beses nating napatunayan yon. Kahit nga ang kamatayan ng nanay mo, ay sinabi niya sa atin bago pa yun mangyari. Dahil isa talaga siyang mahusay na antingerong albularyo na nakakakita ng mga pangitain. Pero kung totoo po ang pangitain na yun ni lolo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin yun nangyayari? Huwag mong hintayin na may mangyaring masama sa iyo bago ka maniwala sa sinabi ng lolo mo. Basta, isuot mo palagi ang mutya na yun. Okay po pa. Pagkatapos po natin kumain, ay kukunin ko na po yun sa kwarto ko. Naiintindihan ko kung bakit ganun na lamang kung mag-alala ang tatay ko sa akin. Yun ay dahil alam niyang sa dami ng may utang sa amin na ayaw nang magbayad, ay baka isa sa mga yon ang makaisip na gawan kami ng hindi maganda. Kung ako lang ang masusunod, ayoko sanang ganong negosyo. Kaya sa ibang negosyo namin ako nakafocus. Kaya nang sandaling yon, ay wala akong ibang hiling, kundi ang itigil na ng tatay ko ang pagpapautang sa ibang tao. Sa mga lumipas na araw, ay napansin ko
na problemado ang tatay ko. Sigurado ko na dahil yon sa mga taong ayaw magbayad sa kanya. Hanggang isang umaga, habang nakaupo ako sa sala at nanonood sa telebisyon, ay tumabi si Papa sa akin. Kinuha niya ang remote at pinatay niya ang TV. Oh, Pa! Bakit niyo po pinatay? Malapit nang matapos yung basketball game na pinanonood ko eh. Mas importante sa pinanonood mo, sasabihin ko sa'yo. Meron akong ipapagawa sa'yo, Amir. Ano pong ipapagawa niyo? Napansin ko kasi na wala kang interes sa negosyo natin na pagpapautang. At ang gusto ko ay mahasa ka sa kalakaran sa bagay na yon. Pero Pa, ayoko po talaga niyan eh. Ipahawak niyo na po sa akin ang kahit na anong negosyo natin. Pero wag lang po yung pagpapautang. Hindi pwede, Amir. Malaki na ang nalugi natin dahil sa mga tao sa San Martin na hindi na tayo binayaran at dahil yon, sa hindi ko nabigyan ng atensyon ng paniningil sa kanila. Kaya ang gusto kong mangyari ay matuto ka sa mga dapat mong gawin sa negosyo natin yon. Bibigyan kita ng trabaho. May lugar kang pupuntahan at doon ka magpapautang ng pera o magbebenta ng mga gamit na hulugan. Pagkatapos, ay babalik ka lang rito kapag lahat sila ay nakabayad na sa'yo. Ibig niyo po bang sabihin parang yan ang magsisilbing training ko, ganun ba? Tama ka. Mag-uumpisa ka sa maliit na baryo at maliit na kapital. Magandang training yon para magkaroon ka ng sarili mong diskarte sa pagpapautang at paniningil ng utang. Pero Pa, wala po talaga akong interes sa ganyan negosyo eh. Ayoko po talaga, Pa. Kailangan mo magkaroon ng interes, Amir. Alam ko na kaya-kaya mo nang hawakan ng iba nating negosyo, pero ang pagpapautang ay hindi. Ang totoo niyan, ay nakabili na ako ng mga bagay na ibebenta mo. Lahat ng yon ay nakalagay sa container truck na dadalhin mo sa lugar kung saan ka pupunta. Ang pera na ipapautang mo, ay ako na rin ang bahala. Basta gaya na sinabi ko kanina, ay hindi ka aalis doon nang hindi mo nasisingil ang lahat ng uutang sa'yo. Sandali akong natahimik. Sa itsura ni Papa, ay sigurado ko na seryoso siya sa pinapagawa niya sa akin. At kahit anong sabihin ko, ay hindi siya papayag. Natatanggihan ko siya. Makalipas ang ilang segundo, ay napipilitan akong tumango. Sige po, payag na po ako. Pero, paano po kung gawin sa akin ng mga tao sa lugar na pupuntahan ko yung ginawa sa inyo ng mga taga San Martin? Gawin mo ang lahat para hindi yun mangyari sa'yo. Ikaw na ang bahalang dumiskarte. Alam ko na kahit paano ay meron kang ideya kung ano ang ginagawa ko. At ang gusto ko, bukas na bukas din ay aalis ka na. Ha? Bukas kagad? Aba, parang ang bilis naman po, Pa. Hindi po ba pwedeng i-orient niyo muna ako kahit papano? Hindi na yan kailangan. Hindi ba't sabi ko, ay ikaw na ang bahalang dumiskarte. Isa pa, malayo ang lugar na pupuntahan mo kaya dapat ay maaga kang umalis. Kaya mas makabubuti kung pagkatapos natin mag-usap ay mag-empake ka na ng mga dadalhin mo ron. May sarili ka namang pera, hindi ba? Yun ang gamitin mo sa pansarili mong gastos. Okay po. Wala na rin naman akong magagawa kundi ang pumayag sa gusto niyo eh. Tinapik ako ni Papa sa balikat at sa kanya ko iniwanan sa sala. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Wala kasi akong ideya kung magagawa ko ba ng maayos ang pinapagawa ni Papa sa akin. Pero alam ko na wala akong pagpipilian kundi gawin yon. Pagkatapos naming mag-usap ni Papa, ay nag-empake na ako ng mga damit at gamit na dadalhin ko. Maya-maya pa, ay pinuntahan ko ang maliit na container truck na nasa harapan ng aming bahay. Tinignan ko ang mga gamit na naroon na ibibenta ko ng hulugan. Inilista ko ang lahat ng nasa loob ng truck sa isang notebook at inilagay ko ang presyo ng bawat isa.
Maaga rin akong natulog kinagabihan at madaling araw ako nagising. Paglabas ko ng aking kwarto ay bitbit ko ang isang malaking maleta. Nakatayo si Papa sa sala at alam kong hinihintay niya ako. Pagkalapit ko sa kanya ay isang sobre na naglalaman ng pera ang inabot niya sa akin. Amir anak, yan yung perang ipapautag mo. Alam mo naman na ang pagpunta sa lugar na yon dahil sinabi ko na sa iyo yon nung naghapunan tayo. Pa, wala na ba talagang atrasan to? Baka magbago pa po ang isip nyo. Ipapaalala ko lang po sa inyo na matagal akong mawawala. Matagal mo akong hindi makakasama at makikita. Ayos lang yon. Kasi ang kapalit naman noon ay magiging biyasa ka sa pagpapatakbo ng negosyo natin yan. Basta tatandaan mo ay mag-iingat ka lamang palagi. Oh, mabuti naman at suot mo na yung mutya ng buhaya na ibinigay sa iyo ng lolo mong albularyo. Tandaan mo, huwag mong huhubarin yan. Kahit na anong mangyari. Opo, Pa. Kung di na po magbabago ang isip nyo, aalis na po ako. O sige, mag-iingat ka. Sigurado ko na pagbalik mo, ay magpapasalamat ka pa sa akin. Inihatid ako ni Papa sa labas ng aming bahay. Pagkasakay ko sa container truck, ay sumilip ako sa bintana at kumaway ako kay Papa. Saka ko pinaandar ang sasakyan. Aminado ko na malungkot ako sa pag-alis kong yun dahil yun ang unang beses na hindi ko makakasama ang tatay ko ng matagal. Pero wala akong magagawa dahil yun ang gusto ni Papa na gawin ko. At nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagbalik ko ay matutuwa siya sa magandang balita na dala ko. Hindi ko na nabilang kung ilang oras akong nagmamaneo bago ako nakarating sa maliit na baryo kung saan ako pupunta. Nasa paanan yun ng isang bundok at may katabing malawak na kagubatan. Bago ako makarating doon, ay isang napakahabang daan na hindi sementado ang dinaanan ko. Meron din akong dinaanan na isang tulay na gawa lamang sa kahoy. Kaya mas naging maingat ako sa pagmamaneho nang dumaan ako roon. Mabagal lang ang pagpapaandar ko ng maliit na truck dahil ini-examine ko ang paligid at ang itsura ng mga bahay. Puro mga kubo pala ang bahay dito. Ayoko maging mapanghusga. Pero meron kaya silang ipambabayad sa akin kapag pinautang ko sila o binentahan ko sila ng hulugang mga gamit? Bukod doon, ay napansin ko rin ang kakaibang tingin ng mga tao sa akin. Nakababa kasi ang bintana sa tabi ko, kaya nakikita nila ako. Inihinto ko sa tabi ang truck at saka ako bumaba. Nagsimula akong magbaybay at kinausap ko ang mga tao kung gusto ba nilang humiram sa akin ng pera o bumili ng gamit na babayaran nila ng hulugan at may maliit lang na tubo. Sinabi ko sa kanila na maghihintay ako sa truck ko hanggang alas 5 ng hapon. Nang masiguro ko na napuntahan ko na ang lahat ng bahay, ay bumalik na ako sa truck at kumain ng pagkain tinake out ko sa isang fast food. Habang kumakain ako, sa tabi ng truck ay isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Gusgusin siya. Marumi ang damit niya at hindi maganda ang amoy niya. Ang unang pumasok sa utak ko ay isa siyang pulubi. Bata, nagugutom ka ba? Meron akong hamburger dito. Sandali, kukunin ko. Kinuha ko sa paper bag ang burger at inabot ko yun sa bata. Agad niya yung kinuha at kinain ng mabilis na para bang gutom na gutom. Dahan-dahan lang, baka mamaya mabulunan ka niyan eh. Oh, etong tubig oh. Uminom ka muna. Inuha ng bata ang bottled water at uminom ng tubig. Nagugutom ka pa ba?
may pagkain pa ako rito. Pasensya ka na kung di kita bibigyan ng pera. Hindi kasi ako nagbibigay ng pera sa mga pulubi. May mga pulubi kasi akong binigyan nun ng pera pero sa masamang bagay lang nila ginamit. Ano pong ginagawa niyo rito sa baryo namin? Bakit ka po nandito? Nagpapautang ako ng pera at nagbebenta ng kung ano-anong gamit. Tapos, ang bayad hulugan. Baka gusto ng nanay mong umutang o kaya bumili ng gamit sa akin. Meron akong electric fan, upuan, natitiklop na lamesa, mga damit, payong at kung ano-ano pa. Kung ako sa'yo, kuya, aalis na ako rito. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Nako, hindi pwede ang sinabi mo eh. Wala pang ang umuutang at bumibili sa akin eh. Kuya, umalis ka na rito. Aba, sinisigawan mo ba ako? Binigyan na nga kita ng hamburger at tubig tapos ganyan ka pa sa akin? Akala ko naman mabait ka. Biglang tumakbo palayo ang bata nang may mga tao siyang nakita na papunta sa amin. Nawala na ang atensyon ko sa kanya dahil may mga taong umutang ng pera sa akin at bumili ng mga gamit. Inilista ko ang pangalan nila sa aking notebook at maging ang kanilang address. Sinabi ko rin sa kanila na kailangan nilang maghulog sa akin araw-araw pero maliit na halaga lang. Maghapon akong nanatili sa lugar na yon at pagsapit ng alas 5 ng hapon ay umalis na ako at nagtungo ako sa bayan. Naghanap ako ng maliit na apartment na pwede kong tuluyan ng ilang linggo at hindi naman ako nahirapang maghanap. Ang balak ko sana ay sa mismong baryo maghanap ng bahay na pwede kong tuluyan ng pansamantala. Pero napansin ko na wala akong matutuluyang bahay doon at mas pinili ko na lang na sa bayan tumira. Bago ako matulog ng gabing yon, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Papa. Kumusta? Nakarating ka na ba doon sa baryong sinabi ko? Opo. May mga umutang na rin po sa akin. Bukas ay babalik po ako ron para maningil po at magpautang ulit. Sana po ay mapaubos ko na po kagad yung mga gamit na dala ko. Mabuti kung ganun. Bakit pala hindi kita makontak kanina? Ilang beses kitang sinusubukan tawagan. Wala po kasing signal dun sa baryo kaya hindi niyo po ako makontak kanina. Saan ka pala tumutuloy ngayon? Sa bayan po, may kinuha po ako maliit na apartment na mura lang ang renta. Parang wala po kasi ako matutuluyan dun sa mismong baryo eh. Pero halos 1 oras lang naman po ang biyahe mula rito sa bayan papunta po sa baryong yon. Sa una lang yan, mahirap. Pero magiging madali din yan kapag nasanay ka na. Pero bakit ganun lugar po yung napili nyo pa? Parang walang pambayad ang mga tao ron eh. Alam mo, Amir, at totoo. Sa baryong yun kami nagpunta ng aking mga magulang nung bago kaming dating dito sa Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang baryong yun. Dahil kahit iba ang aming lahi, ay naging maayos at maganda ang pagtanggap nila sa amin. Sa pagkakatanda ko, ay halos 10 taon din kaming nanirahan doon. Kaya pala alam na alam niyo po ang pagpunta doon eh. Kasi tumira po pala kayo doon dati. Sobrang detalyado po ng instruction niyo sa akin kung paano pumunta ron. Kaya ang dali ko po yung nahanap. Kaya maging mabait ka sa mga tao ron, anak. Dahil nung nandiyan kami ng lolo at lola mo, ay naging mabait sila sa amin. Maningil ka pero wag mo silang sisindakin. Diyan mahahasa ang iyong abilidad sa paniningil at pakikipag-usap sa mga tao. Pero pa, parang ang hirap mo maging mabait kapag naniningil. Baka hindi na po sila magbayad kasi alam nila na mabait ako. Kaya nga ikaw na ang bahala sa kung anong diskarte ang gagawin mo. At mag-iingat ka palagi. Yung mutya ng pangil ng buhaya, palagi mo ba suot-suot yun? Yung binigay sa'yo ng lolo mong albularyo? Opo pa, hindi ko na po ito ubarin kahit sa pagtulog at pagligo ko. Tama yan. Ganyan ang gawin mo. O paano? Matutulog na ako. Sige na, magpahinga ka na rin, anak. Sige po pa, good night po. Magpapaantok lang po ako sandali.
Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Papa, ay napatulala ako sa kisame. Nang sandaling yon, ay napagtanto ko kung gaano kahalaga para sa tatay ko ang pagpapautang. Para gustuin niya na matutunan ko ang kalakaran sa ganong negosyo, ay isa na yung dahilan na talagang importante yon para sa kanya. Siguro ay dahil yon ang negosyong nagpaahon sa amin sa kahirapan. Kahit may mga pagkakataon na nalulugi kami, ay ayaw niya pa ring bitiwan. Nang sumunod na araw ay maaga akong nagising. Hindi ako sanay nang walang kasambahay, pero kinailangan kong masanay na mamuhay nang walang inaasahang ibang tao. Pagkatapos kong mag-almusal sa karinderya sa tapat ng apartment kung saan ako tumutuloy, ay bumiyahe na ako papunta sa baryo. Pagdating doon ay naningil na ako sa mga pautang ko. May mga nagbayad at meron ding nagsabi na sa susunod na araw na lamang. Pagkatapos maningil ay tumambay ako sa labas ng truck at naghintay ako ng mga lalapit para umutang o hindi naman kaya ay bibili ng gamit. Habang nakaupo ako ay nakita ko yung batang lalaki na nakatingin sa akin sa hindi kalayuan. Tinawag ko siya, pero bigla siyang tumakbo palayo. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Magandang umaga po. Uutang po ba kayo? O baka bibili po kayo ng gamit? Kung gusto niyo po, ay tumingin ka sa mga gamit sa loob ng truck at baka meron po kayong makursunadahan sa mga yon. Hindi ako uutang o bibili ng gamit sa'yo. Gusto lang kitang makausap tungkol sa ginagawa mo rito sa lugar namin. Eto nga po, nagpapautang po ako at nagbebenta po ng mga gamit tapos hulugan po ang bayad. Ako nga po pala si Amir. Ako naman si Nardo. Ako ang kapitan ng baryong ito. Kapitan, ikinagagala ko po kayo makilala. Inilahad ko ang isa kong kamay. Akmang tatanggapin sana ni Kapitan Nardo ang kamay ko, pero tila may kung anong pumipigil sa kanya para hawakan ang aking kamay. Napansin ko na bumakas ang gulat sa mga mata niya nang napatingin siya sa mutya ng buhaya na nakasabit sa aking leeg. Bakit po? Meron po bang problema, Kapitan? Wala naman. Iyang kwintas mo. Saan galing yan? Ito po ba? Bigay po kasi sa akin to ng lolo ko nung bata pa po ko. Isa po siyang magaling na albularyong antingero. Ang sabi po niya ay meron daw po itong kapangyarihan. Kaya raw po akong protektahan ito sa mga masasamang espiritu o kaya kahit sa anong nilalang na pwede pong manakit sa akin. Hindi ko nga po alam kung totoo ang kapangyarihan na yun eh. Kung ganon, maaaring ikaw nga ang makakatulong sa amin. Po? May sinasabi po ba kayo? Ano pong maaaring makatulong sa inyo? Oo. Para sa akin, ay maganda na nandito ka. Malaking tulong para sa mga tao rito na napapautang mo sila ng pera. Pero sana, ay wag mo namang masyadong lakihan ng tubo. May hirap kasi ang karamihan ng mga tao rito at halos lahat ay pagtatanim lang ang kabuhayan. Hindi kasi ganun kalaki ang kita sa ganun. Huwag po kayong mag-alala kasi makatao po ang tubo na ipinapatong ko. Hindi po ako mapagsamantala dahil yun po ang tinuro ng tatay ko. Mabuti naman kung ganun. Teka, sino nga pala ang tatay mo? Kasama mo ba siya? Hindi po. Nasa Maynila po siya eh. Malik po ang pangalan niya. Teka. Malik. Parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Ang sabi po niya kasi, dito po siya dating nakatira eh. Tama! Naaalala ko na. Si Malik. Yung anak ng mag-asawang galing sa India. Nako, kung ganun anak ka pala ni Malik. Naalala ko, nung umalis sila rito ay binatilyo na ang tatay mo.
Nakakatuwa po na natatandaan niyo po pala si Papa. Hayaan niyo po at ikikwento ko po kayo sa kanya. Ikumusta mo ako sa kanya? Sigurado ako na natatandaan niya pa rin ako. Dahil nung nandito siya, ay palagi niyang inaakyat yung puno ng bayabas at mangga sa likod ng bahay ko. Oo nga pala. Saan ka ba tumutuloy ngayon? Sa bayan po. Kumuha po ako ng maliit na apartment. Pero dito lang po ako sa baryo niyo nagpapautang. Aba, masyado namang malayo ang bayan dito. Sa tansya ko aabutin ka ng 1 oras sa biyahe. Tapos may tulay ka pang dadaanan papunta rito. Luma na ang tulay na yon at delikadong dumaan ang mga truck na gaya niyan. Kaya nga po mukhang luma na nga po talaga yung tulay na yun Kaya nagdadaan-daan po talaga ako kapag dumadaan ako ron. At sinasamahan ko na rin po ng napakaraming dasal. Kung gusto mo, ay doon ka na lang tumuloy sa isang kubo ko na nasa bukana ng gubat. Bahay yun ng anak ko na ngayon ay nasa Maynila na. Matagal nang walang gumagamit ng bahay na yun. Pero maayos pa naman. Pwede ka ron. Tutal, mag-isa ka lang naman yata. Kahit wag ka na magbayad. Dahil hindi na iba ang tatay mo sa akin. Naku, nakakahiya naman po, Kapitan. Pero sige pag-iisipan ko po yung alok niyo sa akin. O sige. Basta, kapag nakapag-desisyon ka na, ay sabihan mo lang ako. Yung nag-iisang bahay na malapit sa arko ang bahay ko. Puntahan mo na lang ako roon. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Kapitan Nardo at natuwa ako dahil napakabait niya sa akin. Pinag-isipan ko kung tatanggapin ko ba ang alok niya na tumuloy na pansamantala sa bahay niya at napagtanto ko na hindi ako mahihirapan kung sa baryong yun ako titira ng ilang linggo. Sa mga nakalipas na araw ay nagpabalik-balik ako sa baryong yun para maningil, magpautang at magbenta ng mga gamit. Unti-unti ay nasanay na ako sa ganong gawain. Sa tuwing may hindi nakakapagbigay ng hulog nila ay hindi ako nagagalit dahil ipinaliwanag sa akin ni Kapitan Nardo na karamihan nga sa mga tao roon ay mahihirap. Aminado ko na nahihirapan ako sa pagpabalik-balik sa baryong yon. Masyadong magastos sa gasolina at sa oras. Kaya medyo natutukso na akong tanggapin ang alok sa akin ni Kapitan Nardo na tumira sa isang kubo niya. Hanggang isang hapon, nagmamaneho na ako pabalik sa bayan. Inihinto ko ang truck nang makita ko na sira na yung tulay na dinadaanan ko. Wala na ang mga kahoy doon. Bumaba ako ng truck at nabahala ako dahil yun lamang ang daan papasok at palabas ng baryo. Anak ng kwan naman, oo. Ano nangyari? Bakit nasira yung tulay? Patay. Paano ako makakabalik sa bayan yan? Inilabas ko ang aking cellphone para tumawag sa tatay ko, pero wala yung silbi dahil walang signal sa kinaroroonan ko. Hindi ko na naiwasan ang mapamura. Mukhang wala na akong magagawa nito kundi tanggapin ang alok ni Kapitan sa akin. Saka na lang ako aalis dito kapag nagawa na tong tulay. Bumalik ako sa baryo sakay ng truck. Inihinto ko yun sa tapat ng nag-iisang bahay na nakita ko malapit sa arko. Pagbaba ko ng truck ay naglakad ako palapit sa bahay at saka ako kumatok. Agad na bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Kapitan Nardo. Oh, Amir, ikaw pala. May kailangan ka ba? Meron po, Kapitan Nasira po pala yung tulay at hindi po ako makadaan doon. Ang tagal ko na kasing sinasabi sa mayor namin na maglaan ng budget para ayusin ang tulay na yun. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaayos. Hindi ka talaga makakalis sa baryo namin dahil yun lang ang natatanging daan, papasok at papalabas dito. Yun na nga po ang problema ko ngayon, Kapitan
Di na po ako makakabalik sa bayan. Masyado pong mataas yung bangin na pinagdudugtungan po ng tulay, tapos hindi ko naman po pwedeng iwanan dito yung truck. Kaya naisip ko po na tatanggapin ko na lang po yung inalok niyo po sa akin na doon po muna ako tumuloy sa inyong bahay. Walang problema. Talagang hinihintay ko lang nakausapin mo ko tungkol dyan. Pero kapitan, magbabayad po ako. Nakakaya naman po kung titira ako doon ng libre. Hindi mo na kailangan magbayad. Dahil nga kilala ko ang tatay mo, hindi na siya iba sa akin. Naku, hindi naman po pwedeng libre lang po kung titira doon. Para naman po, mapagkakitaan niyo po kahit pa paano. Kung ipipilit mo na magbabayad ka, ay huwag ka na lang tumira doon. Hindi pa upahan ang bahay ko na yon. Tulong ko na yun sa'yo. At hindi ako humihingi ng kapalit kapag tumutulong ako sa aking kapwa. Sige po. Kung ayaw niyo po talaga magpabayad, kayo po ang bahala. Pero tatanawin ko pong isang malaking utang na loob po sa inyo ang tulong na ito. Ang mabuti pa ay pumunta na tayo sa bahay na yon. Malapit ng dumilim. Hintayin mo ako rito dahil kukuha lang ako ng gasera. Wala kasing linya ng kuryente doon. Nang makuha na ni Kapitan Nardo ang gasera, ay sumakay na kami sa aking truck. Itinuro niya sa akin ang daan at hindi nagtagal ay inihinto ko ang truck sa harapan ng isang maliit na kubo. Halos kalapit na yon ng gubat. Bumaba na kami ni Kapitan Nardo. Dinala ko ang iilang gamit na meron ako. Binuksan ni Kapitan ang kubo at sinindihan niya ang gasera. Halos kompleto sa gamit ang kubo. Meron dong lutuan na ginagamitan ng uling. May maliit na banyo sa likod at may papag. Mukhang kahit wala pong nakatira dito ay alagang-alaga niyo po itong bahay. Ang linis po at saka nasa ayos sa mga gamit. Talaga? Dahil regular kong nililinisan ito. May mga pagkakataon kasi na biglang bumibisita ang anak ko kasama ang pamilya niya at sa bahay na ito sila tumutuloy. May mga gamit na rin dito. Ang problema mo na lang ay ang pagkain mo. May tindahan naman at karinderya dito. Sandali, may mga damit ka ba? Itong suot ko lang po eh. Naiwan po kasi yung mga damit ko dun sa apartment. O siya, sige. May mga naiwang damit yung anak ko sa bahay ko. Ipapahiram ko muna ang mga yun sa'yo. Bukas ng umaga ay dadaling ko sa'yo rito. Maraming salamat po talaga, Kapitan. Napakabait niyo po. Alam mo, mabait din ang mga magulang ni Malik sa aming lahat nung nandito pa sila nakatira. Kaya ibinabalik ko lang sa apo nila ang kabaitan nilang yon. Oo nga pala, may pagkain ka ba mamayang gabi? Kung wala, ay dadalang kita rito mamaya. Meron pa po ako natirang pagkain. May tubig din po ako. Salamat na lang po muna. O siya, paano? Uuwi na ako. Bahala ka na rito ha. Basta, ituring mo ito na parang sarili mong bahay. Inihatid ko sa labas si Kapitan Nardo at hinatid ko siya ng tanaw. Nang mawala na siya sa paningin ko, ay kinuha ko sa truck ang pagkain at tubig ko. Bumalik ako sa loob ng kubo at ipinatong ko yun sa maliit na lamesa. Lumabas ako at nagpunta ako sa likod ng kubo. Naroon ang maliit na banyo at malapit doon ay isang balon. Sumilip ako sa balon at nakita ko na malinis ang tubig doon. Sa palagay ko, pwede ko yung gamitin na panligo at panghugas ng pinagkainan. Inilabas ko ang aking cellphone para sana subukan tawagan si Papa, pero napailing ako dahil wala talaga yung nakukuhang signal. Naisip ko na makakaalis lamang ako sa baryong yon sa sandaling maayos na ang nasirang tulay. Sa unang gabi ko sa bahay ni Kapitan Nardo ay nahirapan akong matulog dahil namahay ako ng sobra. Madaling araw na nang nagawa kong makatulog
At dahil sanay ako na nagigising ng maaga, ay nagising ako ng 6:00 ng umaga. At dahil kakaunting oras lang ang naitulog ko, ay parang wala ako sa aking sarili. Umupo ako sa hagdan, papasok ng kubo, at tumingin ako sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, ay napapitlag ako nang nakita kong papalapit si Kapitan Nardo. May dala siyang 2 plastik. Magandang umaga, Amir. Kumusta ang tulog mo kagabi? Namahay po ako, kaya madaling araw na po ako nakatulog. Pero kapag nagtagal naman po, masasanay din po ako dito. Oo nga pala. Dala ko na yung mga damit na sa tingin ko ay kasya sa'yo. Pasensya ka na dahil medyo luma na ang mga yan. Ayos lang po, Kapitan. Maraming salamat po. Saka dinala na rin kita ng pansit at tinapay para may almusal ka. Pwede ka palang kumuha ng inuming tubig dyan sa poso sa malapit sa plaza. Malinis ang tubig doon at para yon sa lahat ng nakatira dito. May water jug naman dyan, kaya pwede kang mag-igib. Salamat po sa pagkain, Kapitan. Pero alam niyo po ba kung kailan po maaayos yung tulay? Pasensya ka na, pero wala akong ideya kung kailan yun maayos. Napakatagal ko na kasing sinasabi yan sa mayor namin, pero parang hindi kumikilos. Iniisip niya siguro na maliit na baryo lang naman kami para pag-aksayan pa niya ng oras at budget. Pero huwag kang mag-alala. Sasabihan ko mga kalalakihan dito na baka kaya nilang ayusin yung tulay. Magsasalita pa sana ako nang napatingin ako sa truck. Napakunot ang noo ko dahil nakita ko na sira ang mga gulong nun. Tumayo ako at lumapit ako sa truck. Kulang na lang ay mapamura ko sa sobrang inis at galit dahil matindi ang sira ng mga gulong nun. Wakwak ang mga gulong ng truck na parabang ginamitan yun ng napakatalim na kutsilyo. Pero kung titignan ay parabang kinalmot yun ng isang hayop na may matutulis na kuko. Ano nangyari sa mga gulong ng truck mo? Di ko nga po alam eh. Ngayon ko lang po napansin na sira na pala ang mga yan. Paano pa ako makakaalis nito rito? Kung pati ang mga gulong ng truck ko ay sira na. Wala pa naman akong dalang reserbang mga gulong. May kilala po ba kayong marunong mag-ayos dito ng sasakyan? Walang ganun dito eh. Nakita mo naman, walang merong may sasakyan dito. Sa pagkakaalam ko, ay sa bayan pa merong nag-aayos ng sirang sasakyan. Di naman po ako makakapunta ngayon sa bayan dahil sira din yung tulay. Sino kayang wala sa katinoan ng gagawa nito sa truck ko? Pasensya ka na, pero wala akong maisip na gagawa niyan. Lahat ng tao rito ay kilala ko at alam ko na mababait silang lahat. Kaya nga eh, wala rin po akong natatandaan na meron po akong nakaaway dito para may gumawa po ng ganyan sa sasakyan ko. Naku naman oo, nakakainis. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ng problema ko. Ikinalulungkot ko nangyari sa iyo, Amir. Pero huwag ka mag-alala dahil aalamin ko kung sino may gawa niyan sa mga gulong ng truck mo. Sisiguraduhin ko na mananagot talaga siya. Hindi na rin naman po maaayos sa mga gulong niyan kahit malaman natin kung sino may kagagawan niyan eh. Hayaan na lang po natin. Naku, hindi pwede yun. Basta, aalamin ko kung sino may gawa niyan at ako ang bahalang magparusa sa kanya. Bilang bisita ka rito sa lugar namin, ay gusto kong maramdaman mong ligtas ka rito. Maraming salamat po, Kapitan. Pero sa palagay ko po, ay mas makabubuti kung hihigpitan niyo po ang seguridad dito, lalo na po sa gabi. Ikukonsidera ko ang sinabi mong yan. Ako na ang humihingi ng pasensya sa kung sino mang gumawa niyan sa sasakyan mo. Matapos yun, ay umalis na si Kapitan Nardo. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan ang mga gulong ng aking truck. Wala akong ideya kung sino ang gumawa nun, lalo na't alam ko na wala akong kagalit o nakaaway sa baryong yun. Hanggang sa napatingin ako sa gubat, nakita ko na nakatayo sa bukana
yung batang lalaki at meron siyang hawak na kutsilyo. Agad na pumasok sa isip ko na baka ang batang yon ang may kagagawan ng pagkasira ng mga gulong ng truck ko. Ikaw na bata ka? Hoy! Lumapit ka nga rito! Ikaw ba ang sumira ng gulong ng truck ko? Biglang tumakbo ang batang lalaki. Dahil sa ginawa niya, ay mas lalong lumakas ang hinala ko na siya ang salarin. Hinabol ko siya. Hindi ko hinayaang mawala siya sa paningin ko hanggang sa nagawa kong mahawakan ang braso ng bata. Nagpumigla siya kaya naging alerto ko dahil baka bigla niya akong saksakin. Naagaw ko sa kanya ang kutsilyo at itinapon ko yun sa kung saan. Isinandal ko siya sa puno habang mahigpit kong hawak ang isang braso niya. Tatakbo ka pa ha? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Hindi! Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang sumira sa gulong ng truck ko? Hindi ako! Bitiwan mo ako! Anong hindi? Ikaw yun! Sige nga! Bakit may dala kang kutsilyo? Yan ang ginamit mo para laslasin ang gulong ko, di ba? Sinabi nang hindi ako may gawa nun eh! Papatawarin kita kung aamin ka. Kaya umamin ka na. Wala akong dapat na aminin sa'yo. Dahil wala akong masamang ginagawa sa'yo. Pakawalan mo ako! Parang awa mo na! Natigilan ako nang nakita ko ang pamumuo ng luha sa mata ng batang lalaki. May awang humaplos sa puso ko habang nakatingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding takot at napansin ko rin na sa liit ng batang yon ay mukhang hindi niya kayang sirain ang gulong ng truck ko dahil makapal yun. Hindi sapat ang lakas ng payat niyang mga braso at kamay para sirain ang mga gulong ng aking truck. Marahan kong binitiwan ang bata pero hindi siya tumakbo. Nakatitig siya sa akin at alam kong pinipigilan niya na umiyak. Sigurado ka bang hindi ikaw ang sumira ng gulong ng truck ko? Sinabi na ngang hindi ako eh. Saka bakit ko naman yung gagawin? Wala akong dahilan para gawin ang binibintang mo sa akin. Okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Sorry kung pinagbintangan kita kaagad ha. Nadala kasi ako ng galit ko kanina eh. Pero bakit may dala ka kasing kutsilyo? Saan mo yung gagamitin? Wala ka na ron. Alam mo, hindi ka dapat ganyan sumagot sa nakatatanda sa'yo eh. Dapat ay gumagamit ka ng po at opo. Teka, nag-almusal ka na ba? Hindi pa. O nasa ng po at opo ron? Palagi kitang bibigyan ng pagkain kung matututo kang gumamit ng po at opo. Uulitin ko ang tanong ko ha. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po. Yan! Ganyan nga. Madali ka naman palang turuan eh. Halika, sumama ka sa akin at saluhan mo ako mag-almusal. Nauna akong naglakad habang nakasunod naman sa akin yung batang lalaki. Pagdating ko sa kubo ay pinapasok ko siya at inihanda ko ang pansit at mga tinapay na ibinigay ni Kapitan Nardo. Maya-maya pa ay sabay na kaming kumakain ng bata at sa bilis niyang kumain ay halatang gutom na siya. Ako nga pala si Amir. Ikaw, anong pangalan mo? Isaak po. Yan, ganyan nga. Masanay kang gumamit ng po at opo. Mas masarap pakinggan kapag ganyan ka magsalita. Hindi yung parang palagi kang nakikipag-away. Saan ka pala nakatira? Pwede kitang iatid sa inyo pagkatapos natin kumain. Wala akong bahay po eh. Kung ganun, tama palang hinala ko nung unang beses kitang nakita. Isa kang ang pulubi. Nakakaawa ka pala talaga. Itong bahay na to, kay Kapitan Nardo po to, di ba? Tama ka, sa kanya nga to. Pansamantala dito muna ako titira
habang nandito ako sa baryo nyo. Bukod kasi sa sinira yung mga gulong ng truck ko, ay nasira din yung tulay na nadaanan ko palabas at papasok dito. Hindi ka po ba nagtataka kung bakit po nangyari ang mga yon? Nagtataka, syempre. Nakapagtataka na puro kamalasan na nangyayari sa akin simula kahapon. Parang ayokong paalisin sa baryong to eh. Hindi po parang, kundi ayaw po talaga kayong paalisin dito. Ano ba yung sinasabi mo? Dapat kasi hindi ka na po nagpunta dito eh. Ano bang ibig mo sabihin? Alam mo, ang dami mong sinasabi na hindi ko maintindihan. Total, mukhang hindi ka na po makakaalis dito. Ay bahala ka na po makadiskubre kung ano ba ang meron sa lugar na to. At mag-iingat ka po tuwing gabi. Kung may marinig ka na kakaiba sa labas, ay wag na wag kang lalabas ng bahay mo. Bakit nga? Ano bang meron sa labas tuwing gabi? Basta, ikaw na po ang bahalang makaalam. Ay nako, pag-iisipin mo pa ako eh. Sasabihin mo na lang kasi ayaw mo pa. Hindi na nagsalita si Isaac at kumain na lang siya. Sinubukan ko siyang pilitin, pero kahit na anong gawin at sabihin ko, ay hindi niya sinagot ang tanong ko. Pagkatapos mag-almusal, ay umalis na ang batang si Isaac. Ako naman ay naghanda na sa pagbahay-bahay ko para maningil sa mga pautang. Kahit abala ako sa trabaho ko, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi kanina sa akin ni Isaac. May pakiramdam ako na meron akong dapat malaman tungkol sa baryong yon na natatakot niyang sabihin sa akin. Habang naglalakad ay nakasalubong ko si Kapitan Nardo. Oo nga pala, Amir. Nagtanong-tanong ako sa mga tao rito kung alam nila kung sino sumira ng mga gulong ng truck mo. Sa kasamaang palad ay walang may alam kung sino may gawa nun. Hayaan niyo na po yung Kapitan. Wala na rin naman pong mangyayari kung malalaman natin kung sino may gawa nun eh. Ipagpapasalamat ko na lang po. Naligtas po ako at hindi po ako nasaktan. Alam mo, walang kaduda-duda na anak ka nga ni Malik. Nung binatilyo pa lamang ang tatay mo, ay napakabait niyang talaga. Parehas na parehas kayo ng ugali. Alam mo, hindi kasi lahat ng narito ay maganda ang pakikitungo sa kanila. May ilang tinutokso siya dahil iba ang itsura niya. Pero kahit isang beses, ay hindi ko nakitang pinatulan niya ang mga salbaing nanunukso sa kanya. Kahit hanggang ngayon po, ganun pa rin po si Papa. Siya rin po nagturo sa akin na kapag merong nanukso sa akin, ay pabayaan ko lang. Oo nga pala, Kapitan, maiba ako. Kilala niyo po ba si Isaac? Yung batang lalaki na pulube? Bakit? Nagkausap na ba kayo ni Isaac? Opo. Nung unang araw ko po rito, binigyan ko po siya ng pagkain eh. Tapos kanina naman, pinakain ko po siya ng almusal kasi gutom na po siya. Meron ba siyang sinabi sa'yo na kung ano? Sa totoo lang ay meron po eh, pero hindi niya sinabi sa akin ng direkta kung ano bang ibig niyang sabihin. Ang sabi niya ay dapat daw ako mag-ingat tuwing gabi. Kapag daw may narinig akong kakaiba sa labas, ay wag daw po akong lalabas. Kapitan, ano po bang meron sa lugar na to? Wala naman. Normal na baryo lamang ito, gaya ng ibang baryo. Pero bakit nakapagsabi sa akin ng ganun si Isaac? Saka parang natatakot siya eh. Huwag mo nilang seryosohin ang mga sinabi niya. Hindi rin kasi madali ang pinagdaanan ng batang yon. Namatay kasi ang nanay niya ilang buwan nang nakakaraan. Nasunog ang bahay nila at tanging si Isaac lamang ang nakaligtas. Nakakaawa naman po pala si Isaac. Sa edad niyang yon, ay napakarami ng masasakit na bagay ang nangyari sa buhay niya. Sinabi mo pa. Kaya wag mong intindihin kung ano man ang sabihin niya sa'yo. Dala lang yun ng gutom niya at gulo ng utak niya. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang sandaling yon,
ay mas lalo akong nakaramdam ng awa kay Isaac. Inalis ko na rin sa utak ko ang mga kakaibang sinabi ni Isaac sa akin kanina. Dahil naniwala ako sa paliwanag ni Kapitan Nardo. Sinabi ko na lang sa akin sarili na kung may sasabihin ulit si Isaac na gaya nun, ay hindi ko na masyadong seseryosohin. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa napansin ko na lumulubog na ang araw. Isang tindahan ang nadaanan ko at bumili ako roon ng bigas at gulay na pwede kong lutuin mamayang hapunan. Pagka-uwi ko ay naligo ako at nagsaing. Habang hinihintay kong kumulo ang sinaing, ay naalala ko si Isaac. Nasaan kaya si Isaac ngayon? May pagkain kaya ang batang yon? Malambot kasi ang puso ko pagdating sa mga bata, lalo na sa mga kagaya ni Isaac na mag-isa lang at walang mga magulang. Nakakaawa na sa mura niyang edad ay kailangan niyang matuto na mabuhay ng walang ibang inaasahan kundi ang sarili lang. Maya-maya ay mag-isa na akong kumakain. Iginisa ko na lang ang mga gulay dahil hindi ako masyadong marunong magluto. Pagkatapos kong kumain ay hinugasan ko ang pinagkainan ko at saka ako humiga sa papag. Kinuha ko ang cellphone ko at nanghina ako dahil lobat na yon. Yun na nga lang ang pwede kong paglibangan tapos nawalan pa ng baterya. Habang pinipilit kong matulog ay biglang naging maalinsangan ng hangin. Napabangon ako dahil bigla akong pinagpawisan ng malamig. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng mutya na suot ko. Napapitlag ako nang may kumatok ng magkakasunod sa pinto. Agad ko yung binuksan at nagulat ako nang biglang pumasok si Isaac. Siya na rin ang nagsarado ng pinto at sumandal siya roon. Nakita ko ang takot sa mga mata niya na ipinagtaka ko. Oh, Isaac! Ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Nandiyan na sila. Papatayin ka nila, Kuya Amir. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, na umalis ka na rito pero hindi ka nakinig sa akin. Isaac, huminahon ka nga. Nagsabi sa akin si Kapitan Nardo tungkol sa mga nangyari sa'yo. Alam ko na kaya ka nakakapagsalita ng mga ganyang bagay ay dahil hindi ka nakakapag-isip ng maayos. At ang dahilan nun ay dahil sa masasakit na nangyari sa buhay mo. Alam ko ang sinasabi ko, Kuya. Maniwala ka. Papatayin ka talaga nila. O sige nga. Sino bang papatay sa akin, ha? Ang mga aswang, Kuya. Mga aswang. Marami sila. Lahat ng tao sa baryong to ay mga aswang. Pilugapod ngayon, Kuya, kaya lahat sila ay naging mga aswang na. At habang maliwanag ang sinag ng buwan, magiging ganun silang lahat. Sandali, tama ba naririnig ko? Sinabi mo na lahat ng tao dito sa lugar na to ay mga aswang. Halika, Kuya. Sumilip ka sa labas para makita mo sila. Kahit duda ako na may katotohanan ang sinabi ni Isaac, ay sinunod ko pa rin ang kanyang sinabi. Hindi lang ako basta sumilip, kundi binuksan ko ang pinto. Natigilan ako at nanlamig ako nang may nakita ko sa labas na mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Nanlilisik ang mga mata nila at matutulis ang kanilang mga ngipin. Para silang mababangis na hayop na handang umatake at pumatay. Ang mas nakakakilabot pa ay napakarami nila at nakapalibot sila sa kubo. Napasigaw na lang ako nang sabay-sabay silang tumakbo palapit sa akin. Habang papalapit sila, ay mas nag-init ang mutya na suot ko. Laking pagtataka ko nang biglang huminto ang mga nilalang nang sobrang lapit na nila sa akin. Tila may kung anong enerhiya ang pumipigil sa kanila para malapitan ako.
Anong nangyayari? Bakit hindi ka nila malapitan, kuya? Itong mutya na suot ko. Itong mutya na binigay ng lolo ko. Sa tingin ko, ay ito may kagagawan kung bakit hindi nila ako magawang lapitan. Kung ganun, totoo nga na meron to kapangyarihan. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari ng gabing yon. Galit na galit ang mga nilalang dahil kahit na anong pilit nila nalapitan ako, ay hindi talaga nila magawa. Isinarado ko ang pinto at uminom ako ng tubig. Mula sa loob ng kubo ay dinig ko ang galit na pag-angil ng mga nilalang sa labas ng kubo. Yung mga parang halimaw sa labas. Sila ba ang tinutukoy mo mga aswang? Opo, kuya. Sila po ang mga tao sa baryong to na isinumpa ng malakas na aswang na si Lucinda. Sinong Lucinda? At bakit sila isinumpa? Dati pong nakatira si Lucinda rito. Tapos, nang nalaman ng mga tao na isa siyang aswang, ay hinuli siya at sinaktan. Pinahirapan siya ng mga tao dahil sa takot nila na patayin sila ni Lucinda. Bago po kasi nila malaman na aswang si Lucinda, ay meron na po siyang mga taong pinatay dito. Pero nakatakas po si Lucinda. At bilang paghihiganti, ay isinumpa niya ang mga tao rito para maging kagaya niyang aswang. Ang sabi po sa akin ni Kapitan, ay ginawa ni Lucinda para maramdaman ng mga tao rito kung paano maging isang aswang. At ang sabi mo, habang matindi ang liwanag ng buwan ay magiging aswang ang mga tao? Kung ganun, sa mga susunod na gabi, ay magiging aswang pa rin sila. Ganun na nga, kuya. Kaya nga kapag may buwan, ay nagtatago ako sa gubat. Kaya rin ako bidalang patalim, ay para meron akong magagamit na panlaban sa kanila kung sakaling atakihin nila ako. Pero kung lahat ng tao rito ay isinumpang maging aswang, bakit hindi ka nagiging aswang? Taga rito ka rin naman, di ba? Wala pa kasi ako rito nung isinumpa ni Lucinda ang mga tao, kuya. Kaya ligtas ako sa sumpa ni Lucinda. Nandun ako sa tatay ko noon. Hiwalay kasi ang mga magulang ko. Tapos, nagsawa na si tatay na alagaan ako. Kaya iniuwi niya ako kay nanay. Hindi ko naman alam na pagbalik ko rito ay mga aswang na pala silang lahat. Tapos si nanay, dahil ayaw niya na masaktan niya ako kapag nagiging aswang siya, pinatay po niya ang sarili niya. Sinunog po niya ang bahay namin habang nasa loob siya. Napahagulgul ng iyak si Isaac. Niyakap ko siya habang tinatapik-tapik ang kanyang likod. Doon ko nalaman na hindi totoo ang sinabi ni Kapitan Nardo na nasunog ang bahay ni na Isaac, dahil ang totoo ay sinadya yung sunugin ng sariling nanay ni Isaac. Si Kapitan Nardo, isa rin ba siya sa mga aswang na nasa labas? Opo, kuya. At sigurado ako na siya rin ang sumira sa mga gulong ng truck mo at dun sa tulay para hindi ka na makaalis dito. Pero bakit? Bakit ayaw niya ako umalis dito? Dahil ikaw ang magiging pagkain nila, kuya. Simula nung naging aswang sila, ay hindi pa sila nakakakain ng tao. Kaya ganun na lang sila kadesperado na patayin ka. Pero sa tingin ko, ay hindi nila ako magagawang patayin o kahit saktan man lang. Dahil sa mutya ng buhaya na suot ko. Tama nga si Lolo. May mangyayaring masama sa akin kung saan mga ngalib ang buhay ko. Napakahusay niya talagang antingirong albularyo. Sigurado ako na ito ang pangyayaring tinutukoy niya. Kung ganun, isa pala yung mutya, kuya, yung kwintas mo. Mabuti na lang talaga at may ganyan kang mutya, kuya. Mukhang hindi ka nga nila masasaktan habang suot mo yan. Kahit papano, nabawasan ang takot ko dahil sa mutya na meron ako. Nagpasalamat ako sa aking lolo na isang antingerong albularyo dahil ibinigay niya sa akin ang bagay na yon. Kung wala kasi yon ay malamang kanina pa ako nilapa ng mga aswang at ginawang hapunan. Ngunit
May pagkabahala pa rin sa aking dibdib. Kung ligtas ako sa mga aswang, ay kabaligtaran nun si Isaac. Kailangan ko siyang protektahan at siguraduhin hindi siya sasaktan ng mga aswang sa baryong yon. Hindi namin alam ni Isaac kung anong oras umalis ang mga aswang sa labas ng bahay. Pagsapit kasi ng madaling araw, ay nakatulog na kaming dalawa dahil hindi na namin kinaya ang antok. Umaga na nang nagising ako. Hindi nagtagal, ay sunod na ring nagising si Isaac. Nagugutom ka na ba? Medyo po, kuya. Hindi ko na tuloy alam kung saan tayo kukuha ng pagkain ngayon. Parang hindi ko na kayang makipag-usap sa mga tao dito pagkatapos na nangyari kagabi. Sa gabi lang naman sila ganun, kuya. Pero sa umaga, ay mga normal silang tao. Kahit na pa eh. Baka kasi kapag may ibang tao kong nakaharap dito, ay hindi ko mapigilan ang sarili kung saktan sila. Teka, oo nga pala. Simula ngayon na, dito ka na muna titira kasama ko. Mas ligtas ka rito, kesa naman kung saan ka nagpupunta. Biglang may kumatok sa pinto. Nalaman naming si Kapitan Nardo yun dahil tinawag niya ako sa aking pangalan. Agad kong kinuha ang itak na nasa kusina bago ko buksan ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, ay mabilis kong itinutok sa leeg ni Kapitan ang dulo ng itak. Nagulantang siya habang may hawak siyang isang mangkok ng pansit at mga tinapay. Amir, ibaba mo yung itak! Bakit? Natatakot ka bang mamatay ha, Kapitan? Walang hiya ka. Niloko mo ko. Ikaw pala ang sumira sa sasakyan ko ha, at dun sa tulay, para hindi ako makaalis dito. Alam ko na ang lahat. Alam kong lahat kayo rito ay mga aswang maliban kay Isaac. Tama ang lahat ng sinabi mo. Lahat nga kami rito ay mga aswang. At sinira namin ang tulay at ang sasakyan mo para hindi ka na makaalis dito. Para ano? Para gawin niyo akong pagkain ha? Hindi ako papayag na magtagumpay kayo, mga diablong buwang kayo. Hindi. Wala kaming balak na saktan ka. Sadyang wala lang kaming kontrol sa tuwing nagiging aswang kami. Kaya sumugod kami rito kagabi. Maniwala ka, Amir. Hindi ka namin gusto saktan o patayin. Dahil alam kong ikaw lang ang pag-asa namin para makawala na kami sa sumpa ni Lucinda. At sigurado rin ako na naikwento na sa iyo ni Isaac. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Sigurado ako na kaya mo yan sinabi ay dahil alam mo na hindi niyo ako kayang saktan dahil sa butya ko. Malas niyo lang dahil meron ako nito. Kaya kahit hindi ako makalis sa lugar na to, ay hindi niyo pa rin ako magagawang pagkain. At itong tandaan mo, tanda. Huwag na huwag niyong gagalawin si Isaac dahil kapag sinaktan niyo siya, papatayin ko kayong lahat. Amir, maniwala ka. Hindi ka namin gusto saktan, lalo na si Isaac. Hindi namin ginusto na maging mga aswang. Kailangan ka namin, Amir. Ikaw na lang ang natitira namin pag-asa. Ang mutya ng buhaya na suot mo, yan ang magagamit mo para makawala kami sa sumpa ni Lucinda. Pwede ba, Kapitan? Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Kailangan mo labanan si Lucinda. Kailangan mo siyang patayin dahil ang kamatayan lang niya ang magre-resulta sa pagkawala ng sumpa niya sa aming lahat. Alam ito ng tatay mo si Malik. Tumulat ako sa kanya para ipaalaman nangyayari dito sa amin dahil alam ko na ang tatay ng kanyang napangasawa ay isang mahusay na antingerong albularyo. Kung ayaw mo pa ring maniwala, ito ang sulat ni Malik. Yan ang naging sagot niya sa sulat na ipinadala ko sa kanya. Mula sa bulsa ng pantalon ay isang yellow pad ang inilabas ni Kapitan Nardo. Inabot niya yun sa akin. May pagdadalawang isip na kinuha ko yon at binuklat. Pinag-aralan ko ang pagkakasulat ng sulat nun at nasiguro ko na sulat kamay ngayon ni Papa. Binasa ko ng tahimik ang sulat. Nakalagay doon na nalulungkot si Papa sa balita ni Kapitan Nardo.
Sinabi ni Papa na patay na ang lolo kong antingerong albularyo. Kaya hindi na sila nito matutulungan. At ayon kay Papa, ipapadala niya ako sa baryo ni na Kapitan Nardo dahil sa akin ipinamana ni lolo ang mutya ng pangil ng buhaya na kaya akong protektahan sa mga aswang at magbibigay siya sa akin ng lakas na kailangan ko para sa pakikipaglaban. Naguguluhan akong napatingin kay Kapitan Nardo. Marahan kong inalis ang pagkakatutok ng itak sa kanyang leeg. Ibig sabihin, planadong lahat ni Papa ang pagpunta ko rito. Hindi talaga ako narito para magpautang, kundi para alisin ang sumpa sa inyo ni Lucinda. Ganun na nga, Amir. Pero huwag kang magalit sa tatay mo. Sadyang napakabuti lang ng puso niya. At kahit matagal na siyang wala rito, ay may malasakit pa rin siya sa aming lahat. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan mo, Amir. Kaya kahit mapanganib, ay ipinadala ka niya rito. Inilagay ni Papa ang buhay ko sa isang sitwasyon na manganganib ako. Paano niya nagawa sa akin? Nagkakamali ka. Hindi ka ilalagay ng tatay mo sa isang sitwasyon na alam niyang mapapahamak ka. Oo, delikado na haharapin at papatayin mo si Lucinda. Pero meron kang taglay na makapangyarihang mutya. Kung tatapusin mo ang pagbabasa sa sulat ng iyong ama, ay nakalagay dyan na hindi lang niyang proteksyon mula sa mga aswang, kundi may kakayahan din niyang bigyan ka ng lakas at tapang na kailangan mo para tapusin si Lucinda. Nakikiusap ako sa iyo, Amir. Tulungan mo kami. Ayaw na naming mabuhay ng ganito. Ayaw na naming maging aswang. Gusto na naming bumalik sa normal ang aming buhay. Ikaw na lang ang aming pag-asa. Parang awa mo na, Amir. Pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko nang lumuhod si Kapitan Nardo sa harapan ko. Kumawala ang luha niya at ramdam ko ang sinseridad sa kanyang mga sinabi. Sige na po. Tumayo ka na dyan, Kapitan. Hindi mo kailangan lumuhod sa akin at magmakaawa. Marahang tumayo si Kapitan Nardo at pinunasan niya ang kanyang luha. Wala na rin naman akong magagawa, kundi gawin ang totoong dahilan kung bakit ako nandito. Sinira niyo na rin naman ang tulay at ang sasakyan ko, kaya wala na akong paraan para makaalis dito. Ang ibig mo ba sabihin pumapayag ka nang patayin si Lucinda? May magagawa pa po ba ako? Nandito na ako. At wala namang paraan para makaalis ako dito. Pero may isang bagay akong hihingin na kapalit sa sandaling magtagumpay akong patayin si Lucinda. Anong kapalit ang hihingin mo? Sabihin mo lang. At kung kaya kong ibigay, ay ibibigay ko. Gusto ko na gumawa kayo ng paraan para makaalis ako rito pagkatapos kong patayin si Lucinda. Walang problema. Aayusin namin ang tulay para makaalis ka rito. Diyos ko, maraming salamat, Amir. Salamat sa pag-asang ibinigay mo sa aming lahat. Saka na kayo magpasalamat kapag nagawa ko ng patayin si Lucinda. Ngayon, gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa aswang na dapat kong patayin. Si Lucinda ay isang malakas na uri ng aswang na may kakayahang gumamit ng kapangyarihang itim. Yun ang sagot kung bakit nagawa niya kaming isumpa para maging kagaya niyang aswang. Sa sandaling ito, ay sigurado ako na alam na ni Lucinda na nandito ka, kaya kailangan mo maging handa sa pagdating niya. Pero hindi naman niya ako magagawang saktan dahil may mutya ako. Sa palagay ko, ay hindi niya ako matatalo kung magkakaharap kaming dalawa. Tama ka, Amir. Yan ang armas na magagamit mo laban sa kanya. Totoo nga ang aking nararamdaman. Isang dayo na may ginagamit na mutya ang narito. Lahat kami ay natigilan.
ng isang matandang babae ang biglang nagsalita. Napatingin kaming lahat sa kanya at sigurado ko na ang matandang babaeng yon ay si Lucinda. May hawak siyang mahabang tungkod na gawa sa sanga ng isang puno. Meron yung matulis na dulo, magulo, at mahaba ang kanyang buhok na umaabot sa kanyang bewang. Malalaki ang kanyang mga mata na parabang naninindak palagi. Huminto ang matandang babae sa tabi ni Kapitan at napansin ko ang matinding takot sa muka ni Kapitan. Lucinda! Nando, bakit hindi mo sa akin sinabi na meron pala tayong bisita? Itinigil ko na tuloy ang aking pamamahinga upang makita at makilala ang binatang ito. Ako pala si Lucinda. Ikaw, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Amir. At tandaan mo ang pangalan na yan. Dahil ako ang tatapos sa kasamaan mo, hayop ka. Ako ang mag-aalis ng sumpang iniligay mo sa mga tao sa baryong ito. Masyadong malakas ang loob mo. Gayong hindi mo pa nga alam kung ano ang kaya kong gawin. Sandali lamang. Ang kwintas na suot mo, isa ba yung butya? Ama ka. At may kapangyarihan itong protektahan ako sa mga aswang na kagaya mo. Hindi mo kayang saktan, Lucinda. Kaya kung ako sa'yo, ay bawiin mo ng sumpang inilagay mo sa mga tao sa baryong to. Huwag mo lang hintayin na gawin ko ang isa pang paraan para mawala ang sumpa mo. At ano namang paraan yon? Ang patayin ka. Isang matinis na halakhak ang pinakawalan ni Lucinda. Nagulat kami nang biglang sinubukan niya akong saksakin gamit ang matulis na dulo ng kanyang tungkod. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil tila may malakas na enerhiyang nagtulak sa kanya palayo. Napaatras siya at muntik pang matumba kung hindi niya nagawang ituon ang kanyang tungkod sa lupa. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucinda. Totoo nga, ang kapangyarihan ng butya mo. Siguro naman ay alam mo nang wala ka nang magiging laban sa akin ngayon. Kaya inuutusan kita na bawiin mo na ang sumpa mo sa mga tao rito. Dayo ka labang rito, binatang antingerong albularyo. At wala kang alam sa ginawa ng mga taong ito sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. Hindi mo ba alam kung bakit nila yung nagawa sa'yo? May mga tao kang pinatay. May mga inosenteng buhay kang kinuha. Ano bang inaasahan mong gagawin ng mga tao sa'yo, ha? Purihin ka? Maging masaya sa mga pagpatay na ginawa mo? Wala kang alam sa nararamdaman ko. At kung inaakala mong matatakot ako sa'yo, ay nagkakabali ka. Hindi ang kagaya mong binatang albularyo ang magpapabagsak sa akin. At walang dahilan para bawiin ko ang sumpa. Matapos yung sabihin ni Lucinda, ay naglakad siya palayo. Nagtungo siya sa gubat hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Wala siyang laban sa akin, Kapitan. Hindi niya ako kayang saktan. Pero huwag kang maging kampante. Hindi mo dapat maliitin si Lucinda. Dahil matalino siya at tuso. Sigurado ako na sa oras na ito ay nag-iisip na siya ng paraan upang matalo ka niya. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Napagtanto ko na may punto ang sinabi ni Kapitan Nardo. Hindi man ako kayang saktan ni Lucinda, ay hindi ko naman alam ang mga kaya niyang gawin. Kaya kailangan ko pa rin maganda sa mga posibleng gawin ng matandang aswang na yon. Sa araw na yon, ay isinintabi ko muna ang paniningil ng aking mga pautang. Kahit wala akong alam sa pakikipaglaban, ay nagsanay pa rin ako sa paggamit ng itak bilang isang sandata.
Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na gagawin kong makipaglaban sa isang aswang. Ang buong akala ko ay tanging negosyo lang ang hahawakan ko. Wala sa isip ko na darating ang panahon na mangyayari na hawak ko ang kapalaran ng isang buong baryo. Sa gitna ng aking pagsasanay ay dumating si Kapitan Nardo. Ramdam ko na nahihiya siyang kausapin ako dahil sa mga pagsisinungaling na nagawa niya. Amir, pwede ba tayo mag-usap kahit sandali lang? Anong pag-uusapan natin, Kapitan? Humihingi ako ng tawad sa mga pagsisinungaling ko sa'yo. Mula sa pagsira ng sasakyan mo, hanggang sa pagsira namin sa tulay, para hindi ka makaalis dito. Nakapag-isip-isip naman na ako kanina, Kapitan. At naiintindihan ko kung bakit kailangan niyong gawin ng lahat ng yon. Kahit siguro ako nasa posisyon niyo, ay ganun din ang gagawin ko. Isa pa, gaya ng sinabi ko, ay wala na akong magagawa kundi gawin ang totoong dahilan kung bakit ako nasa lugar na ito. Maraming salamat sa pangunawa mo. Pero sana, ay huwag kang magalit sa tatay mo. Naniniwala ako na hindi kanya ipapadala rito kung alam niyang wala kang kakayahan na tulungan kami. Hindi rin po ako galit sa papa ko, Kapitan. Nung una, talagang nagulat ako. Pero isa yan sa mga napag-isip-isip ko. Tama po kayo. Hindi po ako ipapahamak ni Papa. Lalo na't nag-iisa niya lang akong anak. Siguro, ay nasabi na sa kanya noon ni Lolo ang totoong kayang gawin ng mutya na meron ako. Kaya ganun na lamang kalaki ang tiwala niya para papuntahin ako rito. Gusto ko rin palang humingi ng paumanin sa'yo. Kasama na ang lahat ng mga tao rito. Kung sinubukan ka naming atakihin nung nakaraang gabi, talagang kapag nagiging aswang kami, ay nawawalan kami ng kontrol sa aming mga sarili. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat para mawala na ang sumpa sa inyo ni Lucinda. Sandali, Kapitan, nakita niyo po ba si Isaac? Kanina ko pa po kasi siya hindi nakikita eh. Malapit nang gumabi pero hindi pa rin siya umuwi dito. Hindi ko rin alam kung nasa ng batang yon. Pero huwag ka mag-alala. Malamang ay naglalaro lang yun sa kung saan. Madalas ay nasa gubat siya at doon siya naglalaro. Di ba delikado sa gubat? Kapag umaga, hindi naman. Tuwing gabi lang mapanganib doon, lalo na kapag bilog ang buwan. Siguro naman ay uuwi rin si Isaac maya-maya. Matapos namin mag-usap ni Kapitan Nardo, ay nagpaalam na siya sa akin. Dahil palubog na ang araw, ay nagdesisyon akong itigil muna ang pagsasanay ko. Nag-igib ako ng tubig sa balon para panligo ko. Bago ko pumasok sa banyo, ay hinubad ko ang mutya at isinabit ko yun sa puno ng kamyas, nakatabi mismo ng banyo. Pumasok na ako sa banyo. Hinubad ko ang lahat ng suot ko at nagsimula akong maligo. Sa gitna ng aking pagligo, ay may kakaiba akong naramdaman. Kinabahan ako sa dahilang hindi ko alam. Itinigil ko muna ang pagligo at nagtapis ako ng tuwalya. Lumabas ako ng banyo at una kong tinignan ay ang kinaroroonan ng mutya ko. Laking gulat ko dahil wala na roon ng mutya. Hanggang sa may narinig akong tila tumatakbo sa unahan ng kubo. Mabilis akong tumakbo at nakita ko si Isaac na tumatakbo patungo sa gubat habang hawak ang mutya. Isaac! Bumalik ka rito! Ibalik mo sa akin ang mutya ko! Isaac! Hindi huminto sa pagtakbo si Isaac. Hinabol ko siya kahit nakatapis lamang ako ng tuwalya. Dahil sa mas mabilis akong tumakbo ay naabutan ko siya. Aksidente kong naitulak si Isaac na naging dahilan para mapasubsob siya. Agad kong pinihit si Isaac paharap sa akin. Inagaw ko sa kanya ang mutya at matagumpay kong nabawi yon sa kanya. Ano bang pumasok sa utak mo? At naisipan mong kunin to? Akin na yan. Kailangan ko yan para mabuhay ulit ang nanay ko.
Ano ka mo? Kuya, gusto kong makasama ulit si nanay. Kaya ibigay mo sa akin yan. Hindi kayang bumuhay ng patay ang mutya na to. Hindi nga. Pero si Lucinda, kaya niya. Sandali. Inutusan ka ba ni Lucinda para nakawin sa akin ng mutya? Kinausap niya ako kanina dito sa gubat. Ang sabi niya, kapag kinuha ko yan at ibinigay sa kanya, ay bubuhayin po niya ang nanay ko. At naniwala ka naman sa kanya. Mag-isip ka nga, Isaac. Kahit gaano kalakas si Lucinda, ay hindi niya kayang bumuhay ng patay. Gusto niya na nakawin mo to para magawa niya akong saktan at patayin. Ginamit niya ang kalungkutan na meron ka at nilinlang ka lang niya. Pero si nanay, gusto ko siya uling makasama. Alam kong napakasakit para sa iyo ng pagkamatay ng nanay mo. Naiintindihan kita, Isaac. Dahil gaya mo, patay na rin ang nanay ko. At kahit matagal na siyang wala, ay may mga pagkakataon na humihiling ako na sana ay makasama ko ulit siya. Pero may mga pangyayari na hindi natin pwedeng balikan. Masakit pero kailangan natin tanggapin ang pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. At kailangan pa rin nating magpatuloy. Tuluyan ang napaiyak si Isaac. Tinulungan ko siyang tumayo at umuwi kami sa kubo. Nagbihis na ako at saka ko muling hinarap si Isaac. Nang sandaling yon ay humupa na ang kanyang emosyon. Isaac, huwag mong kakalimutan na kalaban natin si Lucinda. Lahat ay gagawin niya para hindi tayo magtagumpay na patayin siya. Malinaw na ang pangako niyang bubuhayin niya ang nanay mo kapalit ng aking mutya ay isang uri lang ng panluloko. Hindi niya kayang buhayin ng nanay mo at sigurado ako sa bagay na yun. Sorry, kuya. Sorry po kung naniwala po kay Lucinda. Gusto ko lang talaga kasing makasama ang nanay ko. Nakakalungkot kasing mag-isa eh. Hindi ka mag-isa, Isaac. Nandito ako at si Kapitan Nardo. Pwede mo kaming lapitan o kaya kausapin kapag nalulungkot ka. Pero sigurado ka ba na kaya mong talunin si Lucinda, kuya? Para hindi na maging aswang ang mga tao rito. Isaac, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gaya ng sinabi ni Kapitan, ay hindi ako pwedeng maging kampante kahit meron akong makapangyarihang mutya. Kung hindi ako kayang saktan ni Lucinda, ay maaaring ang mga tao rito ang pagbalingan niya. Pero may naisip akong gagawin natin. Natin? Ibig sabihin kasama mo ko? Oo. Total, sinubukan tayong paglaruan ni Lucinda, di ba? Kaya ganun din ang gagawin natin sa kanya. Sandali, dito ka lang, huwag kang aalis. May hahanapin lang ako. Kinuha ko ang susi ng truck at saka ako pumunta doon. Binuksan ko ang likod ng truck at hinanap ko ang kahon kung saan nakalagay ang mga peking alahas na ibinibenta ko. Naghanap ako roon ng isang kwintas na may palawit na kamukha ng aking mutya. Napangiti ako nang may nakita ko na gaya ng hinahanap ko. Binalikan ko si Isaac at ipinakita ko sa kanya ang kwintas na kinuha ko sa truck. Anong gagawin natin sa kwintas na yan, kuya? Paglalaroan natin si Lucinda. Ipapakita natin na hindi lang siya marunong manloko. Makikipagkita ka sa kanya ngayon kung saan dapat kayo magkikita. Pero itong pangkaraniwang kwintas ang ibibigay mo sa kanya. Pero baka patayin niya ako kapag nalaman niyang peke ang ibibigay ko sa kanya. Akong bahala. Makinig ka lang sa sasabihin ko at sigurado ako na hindi ka mapapahamak. Magtiwala ka sa akin dahil hindi ko hahayaan na dumapo kahit dulo ng dugo ni Lucinda sa'yo. Ipinaliwanag ko kay Isaac ang planong naisip ko. Habang nagsasalita ako ay napansin ko na unti-unting nawawala ang takot ni Isaac. Pagkatapos kong sabihin sa kanya
Ang kabuuan ng aking plano ay walang pagdadalawang isip na pumayag siya sa gusto kong gawin naming dalawa. Matyaga kami naghintay ni Isaac sa pagsapit ng gabi. Bandang 10:00 ng gabi ay magkasama kaming lumabas ng bahay. Nakasukbit sa bewang ko ang itak na nakalagay sa kaluban. Nakaabang sa amin ang mga aswang sa labas, pero dahil sa suot ko ang mutya ay hindi nila kami magawang malapitan. Pagdating sa gubat ay hindi na kami sinundan ng mga aswang. Huminto kami sandali at hinubad ko ang mutya. Isinabit ko yon sa leeg ni Isaac at itinago ko yon sa loob ng kanyang damit. Matapos yon ay nauna nang naglakad si Isaac papunta sa lugar kung saan sila magkikita ni Lucinda. Sinundan ko si Isaac, pero siniguro ko na hindi ako makikita ni Lucinda dahil kapag nakita niya agad ako ay mabubulilyaso ang panlulokong gagawin namin ni Isaac. Makalipas ang ilang minuto ay narating na ni Isaac kung nasaan si Lucinda. Nasa tabi ng isang matandang puno ng balete ang matandang babae. Nagtago ako sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Bakit ngayon ka lang? Alam mo ba, na kanina pa ako naghihintay sa'yo. Pasensya ka na po. Ano po kasi, nahirapan po akong kunin kay Kuya Amir yung kanyang mutya. Nagtagumpay ka bang nakawin sa kanya ang mutya ng pangit na buhaya? Opo, nakuha ko po ang mutya. Nang di niya po namamalayan. Inilabas ni Isaac mula sa bulsa ng kanyang shorts ang pangkaraniwang kwintas at nakita ko na mas nanlaki ang mga mata ni Lucinda. Mahusay! Mahusay! Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili kong magnakaw ng mutya na yan. Ngayon, ay ibigay mo yan sa akin. Bago ko po ito ibigay sa inyo, gusto ko po munang makasiguro. Nabubuhayin mo talaga ang nanay ko. Oo, nagangako ko sa'yo na sa sandaling ibigay mo sa akin ng mutya, ay agad ko bubuhayin ang nanay mo. Magkakasama na kayong dalawa habang buhay. Hindi ba't yun naman talaga gusto mo mangyari doon pa man? Kaya akin na ang mutya ng pangit na buhaya bago pa magbago ang isip ko. Sige po, ibibigay ko na po sa inyo ang mutya ni Kuya Amir. Malakas na ibinato ni Isaac ang pangkaraniwang kwintas at bumagsak yon sa paanan ni Lucinda. Agad niya yung kinuha at isang malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. Ngayong nasa iyo na ang mutya, tuparin mo na ang ipinangako mo. Buhayin mo na ang nanay ko. Isa kang uto-uto. Paano ko bubuhay ng nanay mo? Gayong wala akong kakayahan na bumuhay ng patay. Niloko lang kita, bata. Hindi mo na makakasama ang nanay mo. Tama nga si Kuya Amir. Niloloko mo lang ako. Pero mabuti na lang. At hindi ang totoong mutya ang ibinigay ko sa'yo. Naisahan din kita. Anong sinabi mo? Sandali. Aba, hindi nga ito ang mutya ni Amir. Hindi ito ang mutya ng pangilang buhaya. Walang yakang bata ka. Niloko ba ka? Bakit? Ikaw naman ang unang nanloko sa atin dalawa. Kaya dapat lang kitang gantian ng panloloko din. Hayop kang bata ka. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. Galit na sumigaw si Lucinda at sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang siya. Sinugod niya ang batang si Isaac. Hindi naman umalis si Isaac sa kanyang kinatatayuan. Nang akmang itatarak na ni Lucinda ang matulis na dulo ng tungkod nito kay Isaac,
ay bigla itong tumalsik palayo. May pagtatakang tumayo si Lucinda. Ano ito? Ano nangyari? Bakit parang maging ikaw ay may proteksyon na rin mula sa akin? Lumabas na ako sa aking pinagtataguan at naglakad palapit kay Isaac. Mas lalong nagulat si Lucinda nang hinubad ni Isaac ang mutya. Ibinigay niya yon sa akin at ako naman ang nagsuot nun sa aking leeg. Mabilis na tumakbo si Isaac at agad siyang nagtago sa kung saan. Dahil suot niya kanina ang aking mutya, kaya hindi mo siya nasaktan. Nagulat ka ba na nagawa ka namin paglaruan? Hindi mo ba inakala na kaya kang lokohin ng isang batang paslit? Hindi ko kayo mapapatawad. Bakit hindi mo ko labanan ng wala kang ginagamit na mutya? Naduduwag ka ba sa isang matandang aswang na kagaya ko? Hindi mo ako mauuto. Kahit ilang beses mo akong sabihang duwag, ay hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi uubre ang ginagawa mong pangmamaliit sa akin. Tumiim ang bagang ni Lucinda at binulungan niya ng isang orasyon ang kanyang tungkod. Malakas niyang ibinato ang tungkod habang nakatutok ang matulis ng dulo sa akin. Tatama sana ang tungkod sa mukha ko, pero agad ko yung nahawakan. Nakita mo na? Hindi mo ko kayang saktan. Tama ka. Hindi nga kita kayang saktan. Pero kaya kong saktan ang mga tao sa baryong ito. Mas patitindihin ko ang sumpa ko sa kanila. At kahit ang batang kasama mo ay tatamaan ang sumpang yon. Dahil nandito na siya sa lugar na ito. Mabilis na umusal ng isang orasyon si Lucinda. Alam ko na hindi ko maaaring hayaan na matapos niya ang orasyon. Kaya ibinato ko sa kanya pabalik ang kanyang tungkod. Bumaon yun sa dibdib ng aswang at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Binunot ni Lucinda ang tungkod at galit siyang sumugod sa akin. Sinalubong ko naman siya at hinugot ko ang aking itak mula sa kaluban. Kakalmutin sana ako ng matandang aswang, pero nabitin lamang sa hangin ang kanyang kamay. Pilit niya yung pinaglalabanan, pero hirap na hirap siya. Ngayong gabi, matatapos na ang kasamaan mo, Lucinda. Kung ginawa mo lang sana ang sinabi ko sa'yo, na bawiin mo ang sumpa mo, ay hindi na tayo aabot sa ganito eh. Pero sadyang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kahit alam mong wala kang laban sa akin, ay pinipilit mo pa rin akong talunin. Walang pagdadalawang isip na itinara ko ang matalas kong itak sa tapat mismo ng puso ng matandang aswang. Paghugot ko nun, ay agad siyang bumagsak sa lupa. Kahit sa huling sandali ng kanyang hininga, ay hindi ko nakita ang pagsisisi sa kanyang muka. Matalim pa rin ang mga mata niya habang nakatingin sa akin hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Doon na lumapit si Isaac sa akin at tinignan niya ang walang buhay na katawan ng mangkukulam na aswang. Patay na ba talaga siya, kuya? Oo, sa tindi ng mga sugat niya, ay sigurado ako na hindi na mabubuhay yan. Ibig sabihin, wala na ang sumpa ni Lucinda. Hindi na magiging mga aswang ang mga tao sa baryong to. Tama ka, Isaac. Makakapamuhay na ulit kayo rito ng normal. Oh, teka lang. Bakit parang ang lungkot naman yata ng mata mo? Naaalala ko po kasi si nanay. Kung buhay sana siya ngayon, ay magiging tao na ulit po siya. Huwag kang mag-alala, Isaac. Sigurado ko na kung nasan man ngayon ang nanay mo, ay ipinagmamalaki ka niya ng gusto.
Dahil kahit mag-isa ka at nakatira sa baryo ng mga aswang, ay nagawa mo pa rin mabuhay at makaligtas. Dahil yun, sa pinili mong mabuhay, Isaac, lumaban ka. Malungkot na ngumiti si Isaac, at matapos ang lahat, ay bumalik na kami sa kubo. Nang dahil sa pagod, ay agad kaming nakatulog nang magkatabi sa papag. Kinabukasan ng umaga, ay nagising kami ni Isaac sa pagkatok ni Kapitan Nardo sa pintuan. Bumangon ako at pinagbuksan ko siya. Amir! Nagawa mo na bang patayin si Lucinda? Kagabi ay isang kakaibang bagay kasi ang nangyari. Bigla na lamang kaming bumalik sa pagiging tao habang nasaan yung aswang kaming lahat. Tama po kayo, Kapitan. Nagawa na namin patayin ni Isaac si Lucinda. Kaya wala na po ang sumpa niya sa baryong to. Malaya na po kayo sa pagkaaswang. Diyos ko! Maraming salamat, Amir! Salamat dahil pinalaya mo kaming lahat sa sumpang yun ni Lucinda. Walang anuman po, Kapitan Nardo. Pero siguro naman po, ay pwede niyo na po akong tulungan makauwi sa amin. Tapos na po ang misyon ko rito. At gusto ko na pong makita at makasama ulit ang tatay ko. Gaya ng ipinangako ni Kapitan Nardo, ay pinagtulungang ayusin ng mga kalalakihan sa baryo ang nasirang tulay. Bago ko umalis, ay nagpasalamat pa sa akin ang lahat. Ipinamahagi ko na ang mga gamit na dapat ay ibibenta ko at sinabi ko sa kanila na hindi na nila kailangang bayaran pa ang kanilang mga utang. Iniwan ko na rin ang truck dahil hindi ko na yun magagamit sa pag-alis. Naging mabigat para sa akin ang pag-alis ko sa baryong yon dahil sa maikling panahon ay napalapit na ako kina Kapitan Nardo at Isaac na itinuring ko na ding parang pamilya. Pagbalik ko sa Maynila ay humingi ng tawad ang aking ama sa akin. Ngunit sinabi ko na hindi ako galit sa kanya. Masaya kong ibinalita na nagtagumpay akong alisin ang sumpa ni Lucinda sa baryong yon. Hindi ko kinalimutan ang lugar na yon at nagpapabalik-balik ako roon. Tinulungan kong mapag-aral si Isaac na inampun na ni Kapitan Nardo. Sa ngayon ay nasa kolehiyo na siya at patuloy ko siyang sinusuportahan. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko na may mga pagkakataon sa buhay na susubok kung hanggang saan ang kaya nating gawin para gawin ang tama. At alam ko na wala akong dapat ikatakot basta ang ginagawa ko ay para sa kabutihan ng mas nakararami. Sa mundong puno ng pagsubok at panganib, ang pagiging isang mabuting mamamayan ay hindi lamang nasusukat sa pagsunod sa batas, kundi sa kusang loob na pagtulong sa kapwa. Kahit pa ito'y mga hulugan ng pag-aalay ng sariling kapakanan. Ang tunay na kabutihan ay nasusubok sa oras ng sakripisyo, kung saan ang isang tao ay handang tumindig para sa tama, kahit pa ang kapalit nito ay panganib o maging ang sariling buhay. Tulad na lamang ng sinasabi sa Biblia, walang higit sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ay sabi sa Juan 15:13. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagsasakripisyo para sa kapwa. Kaya sa bawat pagtulong na ating ginagawa nang walang hinihinging kapalit, pinatutunayan natin ang ating pananampalataya at pagiging tunay na lingkod ng kabutihan. Sapagkat sa kabila ng mga panganib at laban sa kasamaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating sandigan
hindi niya tayo pababayaan kailanman. Patuloy lamang tayo magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, sapagkat ang bawat kabutihang ating ginagawa ay may gantimpalang hindi nasusukat, dito man sa lupa o sa Kanyang kaharian. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat